Sa isang bayan sa Batangas, nakatira si Tessa, isang maganda at maayos magdala ng sarili na babae, kahit 40 years old na siya. Kilala siya sa kanilang lugar bilang asawa ni Don Ponyo, isang kilalang negosyante na madalas nasa Maynila para asikasuhin ang kanilang mga negosyo. Maganda ang buhay ni Tessa, malaki ang bahay, maraming gamit, at halos wala na siyang iniintindi sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng marangyang pamumuhay, may isang bagay na matagal na niyang nararamdaman. Isang katahimikan at kakulangan na hindi masabi kanino man. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Isang umaga, dumating yung bagong driver na kinuha ni Don Ponyo. Si Jonas yan, sabi ng asawa niya. Bata pa pero maasahan. Siya na ang maghahatid sundo sa'yo kung saan ka man pupunta. Si Jonas ay 25 years old, na matangkad kayumanggi at may tikas ng katawan na halatang sanay sa trabaho. Tahimik lang ito at magalang, laging nakayuko kapag kausap si Tessa. Ngunit sa bawat tingin ni Tessa, napapansin niya ang matapang na panga, ang mga matang tila may lalim, at ang banayad na lakas sa kilos nito. Unang linggo pa lang, may kung anong kilig na bumabalot kay Tessa tuwing naririnig niya ang makina ng kotse na minamaneho ni Jonas. Sa bawat biyahe papunta sa palengke o sa simbahan, may mga sandaling nagtatagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Hindi alam ni Tessa kung tama bang napapansin niya ang mga bagay na iyon, pero sa kanyang dibdib, may mumunting damdaming matagal nang natutulog, unti-unting nagigising. At sa isang hapon na si Don Ponyo ay muling bumiyahe papuntang Maynila, naiwan si Tessa sa malaking bahay, habang si Jonas ay naglilinis ng sasakyan sa garahe. Mula sa bintana, pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng binata, at doon nagsimulang maglaro ang kanyang isipan. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating si Jonas. Unti-unti nang nasasanay si Tessa sa presensya nito, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kakaibang init na nararamdaman niya. Isang hapon, inutusan ni Tessa si Jonas na ihatid siya sa isang resort sa labas ng bayan para makipagkita sa isang kaibigan. Pagbalik nila, inabutan sila ng malakas na ulan. Huminto sila sa gilid ng kalsada habang naghihintay na humina ang buhos. Sa loob ng sasakyan, tanging patak ng ulan at ugong ng makina ang maririnig. Hindi maiwasan ni Tessa na mapatingin kay Jonas. Basang-basa ang buhok nito at bahagyang tumatagos sa suot na polo ang tubig ulan, kaya kita ang hulma ng katawan niya. Baka lamigin ka, sabi ni Tessa, pilit na hinahalo ang pag-aalala sa tinig. Ngumiti lang si Jonas at tumingin sa kanya. Sanay po ako, ma'am. Pero sa titig na yon, may naramdaman si Tessa na parang humaplos sa kaluluwa niya. Hindi na niya alam kung siya lang ba ang nag-iisip o may ibig sabihin din yon para kay Jonas. Nagsimulang bumigat ang katahimikan. Hanggang sa maramdaman ni Tessa na dahan-dahang lumapit si Jonas. Hindi niya alam kung bakit hindi siya umiwas. O baka ayaw niya talagang umiwas. Isang haplos sa kanyang kamay, isang mahinang bulong ng kanyang pangalan at doon nagsimula ang tukso. Hindi iyon nangyari ng biglaan, tila bawat galaw, bawat hininga ay mabagal at sinasadya. Sa loob ng sasakyan, habang patuloy ang ulan sa labas, naramdaman ni Tessa ang matagal ng kulang sa kanyang buhay at iyon ay inuukit ni Jonas sa bawat paglapit at bawat haplos. At hindi iyon natapos sa gabing iyon lamang. Sa mga sumunod na linggo, tuwing may pagkakataong silang dalawa lang, sa loob ng sasakyan ay muling bumabalik ang init at tukso, paulit-ulit hanggang tuluyan ng maging lihim na bahagi ng kanilang buhay. Sa simula tila walang masamang intensyon si Jonas, magalang pa rin ito at masipag sa trabaho. Ngunit habang tumatagal ang kanilang palihim na ugnayan, unti-unti niyang sinimulang magbanggit ng mga personal na problema. Ma'am, may sakit po ang nanay ko, kailangan ko lang po sana ng kaunting tulong, mahina niyang sabi isang gabi matapos ihatid si Tessa galing simbahan. Dahil sa nadarama para kay Jonas, walang pag-aalinlangan si Tessa na nag-abot ng pera. Maliit lang sa una, parang walang epekto sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang araw, muli na namang humingi si Jonas. Ngayon ay para raw sa bayad sa renta ng bahay ng kapatid.
Buwan ang lumipas, at halos hindi na mabilang ni Tessa kung ilang beses na siyang nag-abot ng pera. Ngunit dumating ang araw na humingi si Jonas ng malaking halaga, mas malaki kaysa alinman sa naibigay niya noon. Ma'am, ito na po siguro ang huli, pero malaki po talaga ang kailangan. May oportunidad kasi ako sa negosyo, makakatulong sa pamilya, paliwanag ni Jonas, na may halong lambing at panunuyo sa tinig. Nabagabag si Tessa, pero sa bawat titig ng binata at sa alaala ng kanilang mga naging gabi, natabunan ng damdamin ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na sa likod ng magalang na anyo ni Jonas, may mas malalim na plano. Sa likod ng kanyang isip, nagsimulang umusbong ang isang ideya, baka nga ginagamit lang siya ni Jonas. Ngunit sa puso niya, mahirap paniwalaan yon hanggat hindi pa siya nasasaktan. At sa isang gabi na siya lang mag-isa sa malaking bahay, natanggap niya ang isang mensahe mula kay Jonas, isang hiling na magtagpo sila ulit, pero hindi para sa kanilang nakasanayan. May dala raw itong bagay na dapat niyang makita. Hindi alam ni Tessa na iyon na pala ang simula ng isang kapalarang magbabago sa lahat. Isang gabi habang nakaupo si Tessa sa sala, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jonas. "Ma'am, kailangan nating mag-usap ngayon." Hindi na siya nagtanong. Ilang minuto lang dumating si Jonas sa likod bahay, dala ang maliit na bag. Tahimik itong pumasok pero hindi gaya ng dati. Wala nang ngiti sa labi at malamig ang mga mata. Umupo siya sa harap ni Tessa at dahan-dahang inilabas mula sa bag ang isang maliit na cellphone. Pinindot nito ang play! At narinig ni Tessa ang sarili niyang tinig, ang mga bulong, halakak at mahihinang salita na malinaw na mula sa kanilang mga gabi sa loob ng sasakyan. Nanlamig ang buong katawan ni Tessa. "Jonas, bakit mo ginawa ito?" Humugot ng malalim na hininga ang binata. "Ma'am, ayokong makarating ito kay Don Ponyo, pero kailangan ko ng malaking pera." "Ngayon, magkano?" Halos pabulong na tanong ni Tessa, nanginginig ang tinig. "Milyon, ma'am," matigas na sagot ni Jonas, "kung hindi ipapadala ko to sa asawa mo at sa social media." Hindi makapaniwala si Tessa. Ang lalaking minsang pinagkatiwalaan at pinagbuksan ng puso ay ngayon naging banta sa kanyang pangalan, sa kanyang buhay. Sa bawat segundong lumilipas, naririnig niya sa loob ng ulo niya ang paputol-putol na tunog ng ulan sa bubong, gaya nung unang gabi nila sa sasakyan. Ngunit ngayon, hindi na iyon musika ng tukso. Ito'y naging tunog ng isang panganib na maaaring sumira sa lahat ng mayroon siya. Tumingin si Jonas, seryoso at malamig. "Desisyon mo, ma'am, ngayon?" At doon alam ni Tessa, wala na siyang ligtas na daan palabas. Habang nakatitig sa malamig na mga mata ni Jonas, alam ni Tessa na wala siyang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang sarili. Ngunit hindi siya basta-basta susuko. Pinipigilan niya ang kaba at sa halip ay ngumiti ng bahagya. "Jonas, ayoko ng gulo. Bigyan mo ako ng 3 araw para maipon ang hinihingi mong milyon," mahinahong sabi ni Tessa, kahit sa loob niya ay kumukulo ang galit. Tumango si Jonas na tila kampante. "3 araw, ma'am. Pag wala, alam mo na ang mangyayari." Nang makaalis si Jonas, agad na kumilos si Tessa. Tumawag siya sa kanyang pinsan na pulis at ipinagtapat ang lahat ang relasyon nila, ang pananakot at ang ebidensya. Sa halip na husgahan, tinulungan siya ng mga ito na magplano ng entrapment operation. Sa 2 araw, tinawagan ni Tessa si Jonas. "Handa na yung pera, kita tayo sa dati nating lugar." Dumating si Jonas, may nakangising kumpiyansa sa muka. Dala ni Tessa ang isang bag na puno ng pera, napawang kontrolado ng mga pulis at may markang ebidensya. Habang inaabot ni Tessa ang bag, lumabas mula sa mga nakatagong posisyon ang mga pulis. "Jonas, arestado ka!" sigaw ng hepe, sabay kuha sa cellphone at ebidensyang dala niya. Hindi makapaniwala si Jonas, halos manginig sa galit at takot. "Ma'am, niloko mo ko!" sigaw niya habang pinuposas ang kanyang mga kamay. Pero hindi na siya sinagot ni Tessa. Sa halip sa tulong ng mga pulis, pinaabot niya kay Don Ponyo ang balitang nahuli si Jonas dahil sa pagnanakaw ng malaking halaga mula sa kanila. Wala ni kaunting bakas ng katotohanan ang ipinakita at si Don Ponyo galit na galit sa ginawa ng driver. Sa huli si Jonas ay nauwi sa selda at si Tessa ay nanatiling tahimik, taglay ang sikreto na tanging siya lamang ang tunay na nakakaalam. Sa kanyang isip, isang bagay lang ang malinaw sa laban ng tukso at ganti, siya ang huling nanalo.
Makalipas ang ilang buwan mula nang mahuli si Jonas, bumalik sa payapa at maayos na ritmo ang buhay ni Tessa. Ngunit isang umaga, habang nakaupo siya sa hardin, may kakaibang damdamin siyang naramdaman ang panghihina, pagkahilo at isang uri ng kaba na matagal na niyang hindi nararanasan. Nagpunta siya sa doktor at dun niya nalaman na buntis siya. Nanlumo si Tessa. Alam niyang si Jonas ang ama ng dinadala niya, ngunit sa harap ni Don Ponyo, tanging isang ngiti at mahigpit na yakap ang kanyang ipinakita. Nang sabihin niya kay Don Ponyo ang balita, halos maluha sa tuwa ang matanda. "Salamat Tessa, sa wakas, magkakaroon tayo ng anak," sabi nito habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Walang alinlangan si Don Ponyo na siya ang ama at walang ibang nakakaalam ng katotohanan. Pinili ni Tessa na ilihim ang lahat upang manatiling buo ang kanilang pamilya at mapanatili ang katahimikan ng kanilang buhay. Lumipas ang mga taon, lumaki ang bata sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Si Tessa, bagamat may dalang lihim, ay natutong yakapin ang bagong simula. At si Jonas na natili na lamang bilang isang alaala sa nakaraan at isang babala na minsan ang tukso ay may kapalit na mas mabigat kaysa sa inaakala. Aral sa kwento. Ang tukso, gaano man ito katamis sa simula, ay maaari ring maging simula ng kapahamakan. Ang pagdedesisyon sa gitna ng panganib ay dapat may kasamang talino at tapang. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago kung ito'y para sa kapakanan ng mas nakararami. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.